Praise God po sa bawat isa, and we are here in our second topic ng ating lesson, which is the Bible. Last week pinag-usapan natin, or last Monday pinag-usapan natin yung plain truth about salvation. Ngayon naman pag-uusapan natin yung Bible. Kasi maraming tao ngayon hindi masyado napapahalagahan to eh. Ano nga ba ang Bible? So sige, para mabilis lang po ito at ituturo po natin to sa pinakamadaling sa paraan. So ano nga ba ang Bible? So pag sinabi po nating Bible, ang English word na Bible comes from Greek word na Biblios. Nang ibig sabihin niyan ay a book, di ba? At the same time, yan po ay the book, yung Biblios of generation of Jesus Christ sa Matthew chapter 1 verse 12. Ang isa rin sa tawag dito sa Biblios ay Biblion. Nang ibig sabihin naman nito ay little book. At makikita natin na itong book na ito ay napakahalaga. Alam niyo po ba na ang word na Bible simply means collection of the sacred books or divine library? Kasi from Bible, napakadami po nitong tinatawag na books. Hindi lang po siya isa. Sobrang dami po. Kaya siya tinawag din na divine library. At ito po ay sacred book na isinulat lang naman ng at least 40 different author over a period of time na 1,000 to 500 years. 1,500 years, sorry. Na kung titignan natin, hindi naman talaga sila, most of them hindi nagkita, hindi nagkakilala personally, na maybe nabasa nung iba yung pangalan nila or nabalitaan, but never, hindi sila nagkita talaga. Yet kung titingnan natin ang Bible, despite na hindi nagkita tong mga taong ito over a 1,500 years, makikita mo yung unity and continuity ng Bible. So pwedeng sabihin natin apparently na meron lang isang author, at yan ang ating Diyos, na siya ay gumamit ng mga tao para maisulat to. Sabi rin niya ni David and Van Cleve noong 1983. So sa lesson na po ito, we will define the big word na nagdi-describe sa character ng scripture. And here we will explore each of these little further para makita pa natin. Baka kasi akala natin kung ang Bible ay panakot lang sa aswang, pangpaswerte. No po, may mas malalim na dahilan ang Bible na dapat nating matutunan. Number one, ano bang meron sa Bible? Una, may tinatawag na revelation. Pag sinabi po nating revelation, si Lord po ay ni-reveal niya yung sarili niya through Bible. Kaya kung titignan po natin, ang Old Testament, wala pa yung katawang tao ni Jesus, ni-reveal na yung ipapanganak na Messiah. And even from the Old Testament to New Testament, patuloy na nire-reveal ng Panginoon yung sarili niya. It is God's communication to man. Which is, kung hindi makikipag-communicate ang ating Panginoon through Bible, mananatili siyang unknowable. Diba? Kaya ang Bible po ang primary communication ng ating Diyos sa atin. Kaya kung titingnan natin dito sa Bible, ni-reveal yung nature niya. Makikita natin sa Bible na ni-reveal yung nature niya. Diba? God revealed Himself. Mababasa natin yan in Romans chapter 1, verse 19. Okay? And 20, tsaka sa Psalms 19, verse 1. Ano pa po? But nakita din natin na through Bible, like sinabi ko, ni-reveal naman ng ating Panginoong Jesus yung sarili niya. Na makikita natin in 1 Timothy chapter 3 verse 16, John chapter 1 verse 1. So, nakita po natin, kaya mas naiintindihan natin ang nature ng Panginoon, ang ating Diyos, si Hesukristo, dahil ni-reveal niya yung sarili niya. And the Word of God, itong Bible na to, is a closed book. Wala po ditong bagong inad na new truth or bagong salita. In fact po, bawal po yun. Kasi sino man ang magdagdag daw at magbawas ng salita ng Panginoon sa Bible ay parurusahan, sabi sa Revelation chapter 22. At the same time, yung Bible po is inerrant word. Pag sinabi nating inerrant, ito po ay completely truth. Wala pong kasinungalingan na nasulat dyan.
at hindi po yan exempted po yan sa mga error. Kaya pag may nabalitaan po kayo na ang Bible ay mali o may mali, hindi po totoo 'yon. Baka sila ang nagkamali ng ng pagkakaintindi. Dahil the Bible is not liable to deceive. Hindi ito isinulat para manloko. In fact, perfect po ito. Perfect ito. Dahil ang author po nito walang iba kundi ang ating Diyos. So nakita natin, ang Bible po, isa sa nature niya is to reveal yung ating Panginoon, ating Panginoong Hesukristo, and even ang ating Diyos. At the same time, alam niyo po ba na ang Bible po ay nagko-contains ng 39 books, yan, sa Old Testament, and 27 naman sa New Testament. So all in all po, meron pong 66 books ang Bible. Grabe, no? Sa ganito kanipis na aklat, merong 66 book. At sabi ko nga dito, the Bible is inspired. Pag sinabi nating inspired, ito po ay God-breathed. So it's totally na perfect. Hindi po ito galing kung kani-kanino. Kaya sabi yun ng 2 Timothy chapter 3 verse 16. The original manuscript were divinely inspired and without error. At si God po ay preserve yung truth hanggang ngayon. Ganda, no? So, kaya natin na isasamba yung ating Diyos. Kaya tayo naligtas kasi ni-reveal niya yung sarili niya. At the same time po, man wrote the Bible as the Holy Spirit led them. So makikita natin na hindi ito isinulat ng sariling kamay lang ng tao. Ito po ay merong paglilid ng banal na spirito. Actually po, itong Bible po, may mga inilaban pa na sulat na gustong isama dito sa 66 books. Kaya lang po, hindi po sila naisulat. Dahil napatunayan na ang mga librong yon ay hindi naman led by the Holy Spirit. Halimbawa po, yung Apocrypha. Kapag nakita po natin yung Apocrypha, hindi po yan sinama. Yung may Macabeo, ano pa ba? Tatlong dragon, ganon. Kasi po, naisulat po yun ng mga panahong silent po ang Diyos. May 400 years na silent sa Bible na sinasabi. Diba? Wala, hindi nangungusap ang Diyos. Pero yung mga tao nakapagsulat. So, paano yun? 'Di ba? Ibig sabihin na isulat nila 'yon sa sarili nilang katalinuhan at hindi po ito kasama o hindi ito na led by the Holy Spirit. Pero ito pong mga nandirito po sa Bible, ito po ay led by the Holy Spirit. So the writers were allowed by God. Sila po ay inalaw ng Panginoon ng ating Diyos para maisulat 'to, 'di ba? Pero ang nag-e-express po nung every word diyan walang iba kundi ang ating Diyos. So men wrote the Bible as the Holy Spirit led them. At the same time, the Bible is God's supreme rule of faith and practice for man today. And it stood the test of time. So, kagandahan pa ng Bible, kung gusto mong makalakaran yung gusto ng Panginoon, ano bang standard niya? Ano ba yung dapat practice natin? Wala kang ibang babalikan kundi ang Bible. 'Di ba? At napakaganda ng Bible kasi sa lahat ng usapin, nandito na siya. Patungkol sa paano tayo maliligtas, andito na siya. Patungkol sa pag-aasawa, nandito na siya. Patungkol sa pagiging mabuting anak, nandito na siya. Patungkol sa pagre-raise ng bata, nandito na siya. Patungkol sa pagbi-business, nandito na rin siya. So nakita natin, the Bible is the supreme rule of faith and practice natin. So wala tayong dapat ipag-alala. Basta may Bible tayo, malalakaran natin ng tama ang buhay natin. So nireveal lahat yan ng Panginoon dito sa Bible. So ang number one na primary reason ng Bible is i-reveal ng Diyos yung sarili niya sa atin, yung nature niya sa atin, and in fact, yung mga plano pa ng Panginoon sa atin. Pangalawa po, syempre po, meron pong tinatawag na illumination. Pag sinabi nating illumination, it is the work of the Holy Spirit enabling one to understand God's Word. Sino po dito aamin nung ikaw ay hindi pa nakakakilala sa Panginoon? Aminin po natin. Di ba may mga pagkakataon na hindi mo maintindihan yung Bible? Kahit anong basa mong ganyan, hindi mo maintindihan yung Bible. Kaya lang nag-iba siya nung ikaw ay nakakilala na sa Panginoon. Why? Kasi
mas naiintindihan nyo po ito. Parang ako po, naalala ko, nagsubok po ako dating magbasa ng Bible. At hindi ko po maintindihan talaga. Ganun ako ng ganun, ano ba naman to? Hanggang tinamad na ako. Pero nung nakakilala ako kay Lord, mas naintindihan ko. Meaning kasi, tinulungan tayo ng banal na spirito na maintindihan yung salita ng Panginoon. Ang tawag po dyan ay illumination. Illumination po ang tawag doon, sorry, ang ako, no? So, illumination. Ulitin ko, tinulungan tayong maunawaan ng banal na spirito ang Bible. So, ito po yung dalawa. Number one, may revelation. Pangalawa, may tinatawag na illumination. Diba? Pastor, ang tanong na lang, ano ang mga ebidensya na ang Bible ay reliable? So, sige, unang reason bakit reliable at dapat mong paniwalaan ang Bible. Number one, dahil of fulfilled prophecy. Marami po ngayong na-fulfill na prophecy. Until now, sa time natin, may mga na-fulfill na prophecy. So, paniniwalaan mo ang Bible kasi may mga nakalagay dito na nangyari na at mangyayari pa. Diba? Halimbawa na lang, yung Israel's birth as nation. Dati, nabura na ang Israel eh. Diba? Nabura na yung, ibig sabihin, nawala na yung Israel. Kaya lang ipinangako ng Panginoon na darating ang time na ang Israel ay magiging bansa uli. And batang-bata po ang Israel. Almost 50 years pa lang po siya from this time na muli po siyang na-revert. Pagbalik nila nung country ng Philistine, medyo nagkakagulo nga doon, kaya lang kasama kasi sa Bible yun. Na mag-a-arise uli ang Israel as nation. Magre-revert sila. Nangyari na ba yon? Yes. In fact po, alam niyo po ba, meron pang tinatawag na nung panahon po nung May 15, 1984, nung naging isang nasyon po ang Israel, alam niyo po ba may tinatawag na 6 days wars pa? Nakasulat din sa Bible 'yon. 'Di ba? Na gegerahin ang Israel. Kaya lang 1967 po 'yon. Despite of that, hindi natalo ang Israel. Yan po yung mga katabi nilang mga Arab country. Pinagtulungan sila but despite of that, nanalo pa rin sila. Nakita po natin, kasama po kasi yan. Na fulfilled na prophecy, number one, Israel rebirth as nation. Pangalawa, alam niyo po ba that over 300 prophecy in the Old Testament describe the details of Christ's birth, life, death, and resurrection? Ito pang maganda. Alam niyo po ba na may almost 300 prophecy na sinabi ang Old Testament patungkol kay Jesus at lahat po yun ay nangyari. Mula nung kanyang kapanganakan hanggang nung panahon siya ay patayin at siya ay mag-resurrect. More or less 300 of them. So reliable siya kasi may 300 prophecy na nangyari. Mga sinabi sa Old Testament patungkol kay Jesus na nangyari. So, over 300 prophecy ang nangyari. Ano pa? Siyempre, meron po yung tinatawag na yung distribution tsaka indestructibility of the Bible. Anong ibig sabihin po nito? So far po, ang Bible po is the world's bestseller na na libro. Kasi by 1932, it was completely 1 billion copies of the Bible has been published. 1932 po ito Di ba yung distribution niya, grabe, million. Billion na pala, sorry. At pagdating naman ng 1960, pumalo po siya for over 2 billion. At currently po, may 3 to 4 billion na distribution ng Bible. Sa katotohanan po, hindi ko alam kung meron dito mahilig pong magbasa ng mga libro. Like, ako po may iilan akong libro dito. Ayan. Nakita niyo po yan. Pero alam niyo po ba, itong mga librong to, wala pa pong nakakatapat niyan sa numbers na publish ng Bible. 3 to 4 billion. So, ganito po katindi yung Bible. Ano pa po? Yung indestructibility. Maraming tao sinubukang sirain ang Bible.
Kaya lang sila patay na, yung Bible andyan pa. Tindi, no? Parang ganito po, naalala ko po may isang French philosopher na nagsabi na darating daw ang time nung 18th century na ang Bible daw at ang Christianity ma-obsolete, ibig sabihin mabubura. Sabi yon, ang pangalan niya po ay si Voltaire, yan, yung French philosopher na yon. Ito po ang nakakatawa. After niyang sabihin po yon, after ng 50 years ng kanyang kamatayan, yung Bible po nandun pa, siya patay na, at ang pinakamatindi pa doon, yung kanya pong bahay ay isa sa mga naging publishing ng Bible. Hindi, no? Ang ginawa nitong Geneva Bible Society, ginamit ang tahanan ni Voltaire para pagsulatan ng Bible, pag-publish siya ng Bible. Si Voltaire, wala na, yung Bible nandun pa. At the same time, alam niyo po ba na ang Bible ay na-translate into 1,000 languages? Translated po ang Bible ngayon over 1,000 languages na nagre-represent ng 90% ng world's population. Grabe ang Bible. So throughout the century, various enemies try to destroy the Bible, kaya lang hindi nila nagawa. And syempre po, yung history po is a testimony to the Bible's durability. Marami na pong beses na binan po ang Bible. Actually, hanggang ngayon, may mga nagtatangka pa rin huwag papasukin ang Bible. Sinunog po, tinry na i-banish. Kaya lang po, hanggang ngayon, ang Bible pa rin ang world's all-time bestseller. And katutusin kasi sabi ni Lord, Mark chapter 13, verse 31, sabi niya, heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Ibig sabihin nun, mabura na ang lahat, ang heaven and earth. Ito pong nakikita natin, pero ang kanyang salita hindi. At inulit niya pa to in Matthew chapter 5, verse 17 to 18. Sabi niya, do not think that I came to destroy the law or the prophet. I did not came to destroy, but to fulfill. For assuredly, I say to you, till heaven and earth pass away, one jot or one title will be no means passed from the law till all it's fulfilled. So si Lord kasi rin, 'di ba? Ang description kasi kay Jesus also was the word. John 1:1, 'di ba? And the word was God. Si Jesus ay God. Ibang usapin din po 'yon. So nakita po natin na yung indestructibility and durability ng Bible. Ano pa po? Syempre, alam niyo po ba that archaeology support the Bible? Marami pong pag-aaral until now na nakikita po ng mga archaeologists yung mga sinasabi sa Bible. Halimbawa po, yung Dead Sea Scroll nung panahon ni Isaiah, nakita po nila yon. Ito pong Dead Sea Scroll po ay Asian copy ng scroll ni Isaiah. Si Isaiah mismo ang sumulat doon. At nung 1947, nakita po nila yon. Grabe, no? Makita, at nung mga later part, marami pa po kayong makikita. Halimbawa po, yung bagong discover, pinaka-latest, yung Noah's Ark. Nakita ng mga archaeologists yan, nasa tuktok ng bundok, ang hirap umakyat. Pero pag tinignan mo, ay grabe. Gawa sa kahoy, tapos may mga room, may mga dayami pa nga eh. Nakita po natin, so kahit po ang mga archaeologists, sinusuportahan po ito dahil po sa dami ng kanilang nakikita. So archaeological discoveries confirm yung credibility ng Bible. Yung mga na-discover ng mga archaeologists nandirito mismo sa Bible. Meron din namang tinatawag na mga logical argument for inspiration. Sabi ni Charles Wesley, propose po siya, kasi maraming hindi naniniwala sa Bible. May mga argumento siya na sinabi. Sabi ni Charles Wesley, the Bible must be invention either of good men or angels, bad men or devil or of God. Sabi niya. Sabi niya, ang Bible pwedeng ginawa ng mabuting tao, ng anghel, ng masamang tao,
ng demonyo o ng Diyos. So, sabi niya yung kaya lang, tatandaan po natin, eto, para po sa akin, hindi po ito pwedeng, number one hindi ito pwedeng maging invention ng isang mabuting tao or ng anghel, for they neither or could make a book and tell a lies all the time they were writing it's saying thus saith the Lord. So hindi po pwedeng tao ang sumulat nito at anghel kasi hindi mo kung babasahin natin sa Bible meron yan the Lord said and the Lord said. So kung si tao ang sumulat niyan edi hindi nila isasabihin yun that the Lord said kung sarili niya tong imbensyon. Wala pa naman tayong nakitang halimbawa itong isang book na binabasa ko, the Wine Eye. Wala naman ako nakita dito the author said, walang ganun eh. So nakita natin, walang ganun, Mars. So hindi siya pwede, basag na agad yung argument na hindi tao o anghel ang sumulat. Kasi kung yun, hindi niya sabihin the Lord said. Di ba? Kung angel at hindi po kayang sumulat ng anghel ng Bible. Ano pa po? Hindi rin naman po pwedeng invention to ng masamang tao or ng devil. Dahil hindi sila susulat ng isang book na magko-condemn sa kanila mismo. Di ba? At the same time, magko-condemn nung ginagawa nila. Susulat ka ba naman ng isang libro na isusulat mo kung paano ka mag-e-end na itatapon ka sa impyerno? Nakita natin, so wala na rin po yun. X na din po yun. Therefore po, I conclude that the Bible must be given by divine inspiration. And that is God. Amen po ba? So, syempre po, meron din tinatawag na supernatural change. Pag sinabi po nating supernatural change, ibig sabihin po nito, ang Bible po, may kakayahan po siyang magbago ng tao. Halimbawa po, may mga tao po na paulit-ulit po silang nasa sa rehabilitation, gumagastos ng 30,000, 20,000. Tapos after nun, lalabas sa rehabilitation center, addict pa din. Gumastos ka ng napakalaking pera, pero addict ka pa din paglabas mo. Kaya lang po, ang Bible, hindi po ganun. Ang Bible, napansin nyo, nung binabasa ng tao ang Bible, nababago po siya. May supernatural change sa buhay ng tao. At nagli-lead ito into salvation. So wala pong kayang gumawa niyan kundi ang Bible. At isa po ako sa mga patunay niyan. So subukan niyo pong bumisita ng mga Bible-believing church kahit hindi Amazing Hope at makakakita ka ng maraming testimony. Amen po ba? So halos tapos na po ako. So dito na po ako mag-end. So ito po yung mga character ng Bible. Basahin ko na lang. Inihalin tulad ang Bible. Number 1, the Bible contains many powerful metaphors and figure of speech about itself. So, una dyan is, the Bible is like a milk that nourish us. So, ano pa? The Bible is like a meat, solid food that satisfy us. The Bible is like a water that washes us. The Bible is like a fire. Diba? That cleanses us. The Bible is like a hammer that shatters us. The Bible is like a sword that cuts deep into us. The Bible is like a medicine to keep us from the sickness of sin. The Bible is like a mirror to reflect ourselves to us. The Bible is like a lamp to our feet. And the Bible is like a counselor that comfort us. So, ito po ang mga reason pa bakit reliable at may ability ang Word of God na bumago ng buhay. So, dito na po ako mag-end. The evidence that the Bible is of a divine origin is very strong. Unlike any other book in the world, the Bible bears the fingerprint of God. It has sanctity, divine authority, infallibility, indestructibility, indefectibility, and tyranny, inherency. Indeed, as we have shown that denial of inherency of the Bible is an attack on the authenticity of God the Father,
the authority of the God the Son, and the ministry of God the Holy Spirit. So, hindi mo pwede na sabihin na ang Bible ay hindi perfect dahil ito po ay direct attack sa ating Diyos. So, I hope po na tuto po tayo, and this is my last word, Isaiah chapter 40, verse 8. The grass wither, the flower falls, but the word of our God stands forever. So congratulations SOD student for finishing the lesson 2.